Welcome back. Tulad po na sinabi namin kanina, kasama po namin today si Arlene de la Cruz, Michael Fahatin, and Mary Ong, also known as Roast Bag. Good morning. Ano man ang nagtulak sa inyo na pasukin yung trabaho o yung sitwasyon nyo talagang, wow, hindi ko alam. It was because you are in search of the truth or is it because you want it out? Ano ba talaga? Ano ba ang katotohanan sa inyo ngayon? May meaning pa ba ang word na katotohanan sa inyo ngayon? So Arlene, naniniwala ka ba na patay na talaga si Abu Sabaya? Alam mo, hindi lang ikaw nagtanong yan. Ang dami. Nung Friday pa, ang dami text message kung naniniwala ako. Ito yung pwede ko lang sabihin. Yung dun sa apat na nahuli nila na pinesent ng Southern Command, isa ron yung talagang nasa video nung in-interview ko si Abu Sabaya last November 25. That was last year. So, yung video na yun na pinapatunayan na magkasama sila, indeed, close-in security nga siya ni Abu Sabaya. Ako, personal akong naniniwala na he was there sa encounter because yung mga gamit niya nandoon. At yung kasama niya, yun ang nahuli. Kasi that person will never leave Sabaya. Very loyal yun kay Sabaya. Okay. Kung naniniwala ako na patay, ako, gusto ko pa rin makita yung bangkay. Gusto ko pa rin makatiyak na meron nga tayong napatay na Abu Sabaya. Pero kung nandun siya sa mismong encounter, doon sa sinasabing June 22 encounter, naniniwala ako na nandun siya. Hanggat hindi mo nakikita talaga, maaari pa. Dahil sa batas, pag walang corpus delicti, Which meron ka means pang body. doubt. Walang body. There's always this doubt. Oo. For Michael, andun ka nung mangyari yung kay Dexter Balala. Siyempre, nakita mo yung pangyayari. First hand, nakita mo. Sino sa tingin mo ang dapat managot? Yung katotohanan lamang. Because we are Kami also in rin, search for the truth. O nga, mahirap na tanong yan. No? Kung sasabihin natin kung sinong dapat managot. Opinion mo lang naman, hindi mo naman, di ba? Kung nandun ka nung simula hanggang tapos, no, makikita mo, maraming play of emotions eh. Makikita mo yung pagkananay mo, yung pagkatatay mo, yung concern mo sa bata unang-una. Kasi it is not, hindi ito yung normal na coverage eh. You cannot be prepared for this coverage. Even me, mas marami ka ng eksperyensya. Kung nandun ka mismo doon sa lugar na yun, nung nakikita mo yung bata na tinututukan ng kutsilyo, kung nakikita mo yung bata na may sugat na, kung nakikita mo yung bata nagka-cry out for help sa nanay niya, mama, iba na yung mararamdaman mo eh. Kung may pagkakamali man ang pulisya, ang pagkakamali nila siguro, hindi ako yung dapat magsabi na, no, yung mga superiors nila, dun sa dapat nilang training na isinagawa o yung kasanayan nila sa pag-handle ng sitwasyon na ganun. Ang pagkakamali siguro, hindi tayo handa pa para sa ganitong klaseng grabing sitwasyon na kailangan pala dito ekspertong pag-handle. Yeah, pero 'di ba, I mean after something like that, kailangan nga bang may mangyari pang ganun para ma-realize natin na hindi pa pala tayo handa? Maraming story sa Pilipinas. Ito sa analogy ko, no, na kinakailangan may mangyaring ganito para magkaroon tayo ng awareness. Kailangan talaga may mangyari para magkaroon ng awareness. Sabihin mo na wala talagang training. Ang palpak dyan talaga, ang pulis. Straight. Hindi mo masabi, baka malayo. Isa po siya. For me, no? Dahil para sa akin, napakadaling i-body shot. Yung iwu-wound mo lang siya eh. Barilin mo sa paa. Siguro kahit hindi pulis ang nasa eksena niyan, tayo na lang or barangay or kahit mga kabataan na nandoon. Kayang-kaya nila yung sitwasyon na yon dahil yung killer, yung hostage taker ay nasa isang wall. May chance talaga na napakadaling kunin siya eh. Pero ang palpak dyan, ang pulis. Kung sinong dapat sisisihin yung senior officer or what, basta police bibigay ng orders. Kasi understand, you have to be given orders before you can take action, di ba? Ang ating police ngayon, puro pogi points. Pogi Parang points I ba could ito? feel na nung nasa senaryo na yon, nakita nilang may camera. So parang ayaw pa nilang tirahin dahil nandyan pa yung camera eh. Pero kung walang camera, baka tinira na nila. I would think so. Umabot nga sa punto na yung media nga ang sinisisi. Dahil nakaharang daw yung media, na yung mga lente doon ng aming camera ay nakaharang, hindi sila magkaroon ng view. Ito lang yun. Kung ang tanong natin, dapat na ba siyang i-neutralize or i-maim or kung ano man ang terminolohiya natin na para matigil yun, ano.
Dalawa yun eh. Intent to kill. Meron siyang intent to kill, tapos meron siyang, yun nga, ang intent to kill niya, the fact that meron na Meron na siya nakatutok na nakatutok, weapon. no? Tapos imminent danger. So, imminent danger, you can Obviously. see, Obvious there's naman, no? obvious danger. Pero 2 hours ang hinintay, ha? 2.5 2.5 actually. hours. Dalawat kalahating ang tagal. oras. Since nung dumating kami at natapos yun, 2.5 oras yung nag-lapse ng period. So yun nga, tapos yung eye level pa ng bata, yung bit-bit niya, di ba, hanggang dito lang. So, yung Pwede. ulo niya, oo. Libre. He was even saying, Didn't you even think na nandoon kayong parang, kung kaya ko, ako na lang tong gagawa eh. Kasi parang, di ba? I mean, you know, Kung seeing that maagaw mo lang. kid. well, I don't know if I'm allowed to say this, na wala pa namang gaanong kaso. Nung nandun ako, I was the first one there. Hindi ako nag-volunteer na kumausap. Lumalabas sa ibang mga pahayagan, sa mga komentaryo sa kabilang istasyon na sinasabi nila nakikialam. Inabutan ko siya. I was technically 1 foot away from that sa suspect. No? Hindi ko mabanggit yung pangalan niya. No? Kaharap na kami. As the police was saying, na you talk to this guy, you talk to Michael Pahati, he's our friend. Kausapin mo siya, kaibigan natin siya. So I did not volunteer na mag-negotiate. Nakikipag-usap ako sa kanya based on sa sinabi nila. So nung wala pang gaanong media dumarating doon, nakita ko nga yung kutsilyo, no? So sinabi ko sa pulis, anong gagawin? Anong plano? Kinakausap ko yung mga pulis ko anong plano nila. So wala pang plano, hihintayin daw yung Grand Commander. Wala palang plano. Wala pang plano at that Plano mo time. siya. So I volunteered, sabi ko nga, di ba sabi mo nga na malapit na ako sa kanya. Sabi ko, kukunin ko yung kutsilyo. Agawin ko yung kutsilyo, pero pag hawak ko sa kutsilyo, dadambulin nating lahat. 'Di ba? Hindi yung kasi hindi ko trabaho Baka naman yung ikaw lang. Diba? So, nagplano pala kayo. Nagplano. May planong ganun Okay, initially. lumabas na. May planong ganun. Siyempre, si Rosebud. Nung i-expose mo ang leaders ng drug trafficking dito sa Pilipinas, siyempre kahit paano naging aware uli ang mga tao, parang nataranta na naman ng lahat. At this point, naniniwala ka ba na talagang nabawasan na nga ang mga drug traffickers dito sa Pilipinas? O naglaylaw lang? O medyo nagpahinga lang sila sandali and they're back. Na hanggang ngayon talagang talamak pa rin ng drug trafficking. Ang nakikita ko ay mas marami ng huli ngayon. Pero hindi pa rin nababawasan. Yan ang paniwala ko. So mas talaga. marami lang huli. May mga hinuhuli, yung mga small timer, nahuhuli. Hindi naman mahuhuli ang mga big timer dahil Why? laging merong kung hindi pulis, opisyal ang kanilang mga protector. Is Yun that ang- really the case? Yes, dahil lang maraming hindi nakakaintindi dun sa pag-expose ko, no. Akala nila isang personalidad ang kinakalabang ko. Hindi ko namang akakalain na nag-senador siya, no. Dahil nung kinalabang ko siya yung chief PNP. Hindi pa siya senator. Hindi pa siya senator. Nung kinasuhan ko siya, chief PNP pa rin siya. Ang kinakalabang ko yung sistema na paano mo mahuhuli ang mga big-time drug lord at kung sila rin ang nagprotector. Yung mga bata nila, pati na mismo ang chief PNP. Yun ang kinalabang kong sistema. Kaya kung hindi natin maipakulong ang mga taong involved, it will always happen again. Minsan, for me, siguro yung expose ko, I'm just very happy na nagkaroon ng awareness ang taong bayan. Yung mga mothers, mga parents, aware na sila ngayon na drugs is all over.